Probinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is magkukuha naman ngayon ako ng kangkong upang ipakain sa aking mga alagang native pigs. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako sa aking pagkuha ng kangkong doon sa ibaba. So ayan mga kaprobinsya, dito tayo kukuha ng kangkong. Ayan. So yan, dyan na sa Naibuling, nauna na siyang kumuha ng kangkong. So yan, doon tayo kukuha. Kasi mas maganda doon yung kangkong. Mataba. So ayan. So ditong portion yung iba dito kinuha na nila at hanggat doon. Ayan. So ito na mga kaprobinsya yung nakuha ko na kangkong. Ayan, madami na ito. Pakain natin sa ating mga alagang native pigs. Ayan. So ayan, pauwi na sa Naibuling. Nauna na siya kasi hapon na ngayon mga 4 5 na PM. Ayan. Mga kaprobinsya, ibigay na natin sa ating mga alaga. Ayan. Ayan, ito yung barako. Ayan mga kaprobinsya, ito dalhin natin doon sa inahin. Ayan, malayo kasi. So ayan mga kaprobinsya, ang inahin na ito, yan talaga yung kinakain niya. Yan, nasanay talaga siya sa mga ganyang pakain. Sa kinuha na namin doon sa kanya. Ayan o. Ayan. So nabinigyan ko siya ng Madrid de Agua kasi hindi yun nasanay. So doon hindi niya muna kinain nung una kong binigay. So dati sa kangkong kasi ito yung pinapakain sa kanya ng nag-alaga sa kanya. Ano. So bumalik na yan rin yung kanyang gana sa pagkain ng ng kanyang pagkain kasi napurga na siya at ngayon buntis na siya nung May 30 siya nagpabulog. So, ayan. Yung barako na ito kasi masanay na siya na kumakain ng kangkong, kumakain ng trikantera. Ayan, kahit papaano mga kaprobinsya, dahil ngayon sa mahal na ng mga bilihin. Mas grabe talaga mga kaprobinsya ngayon dito sa amin. Sobrang baba na talaga ng live weight. As in, 160 na lang yung live weight dito. Mas mahal pa yung manok. So grabe, wala talagang hustisya sa pag-aalaga ng baboy mga kaprobinsya. Grabe. Parang pinapatay na talaga tayo ng
ng gobyerno natin dahil sa sobrang mura talaga ng live weight. Tapos yung kilo ng ng commercial feeds, ng ipa ng mais, 1,100 yung isang sako, plus pa yung pamasahe mo pa sa bayad mo sa pag angkat ng ng pagkain nila doon sa bayan. So yung yung pamasahe dito sa amin mga kaprobinsya sa isang sako ng feeds na yon is 100 pesos. Pero kapag sa Rusco naman is 50 pesos. Dagdag pa yan mga kaprobinsya sa gastusin mo. So yan, sinasanay ko na lang sila na kumakain sila ng commercial ng organic para kahit papaano males yung gastos natin mga kaprobinsya dahil sa ginawa nila na sobrang mura talaga ng live weight. So hindi talaga makatarungan mga kaprobinsya yung ganyan kababa, tapos yung commercial feed sobrang mahal. Naku, grabe talaga. Ay, naku. Yan talaga yung buhay natin dito sa Pilipinas. So yan, ito binigyan ko sila commercial feeds yung pinapakain ko sa kanila na may darak ng may darak ng mais. Hindi ko sila muna binigyan ng ng kangkong. So ito naman yung inahin. So hindi pa ito nagpapabulog mga kaprobinsya. So malapit na siguro. Hantayin na lang natin kasi napurga ko na ito. Ito naman yung makukulit na mga itik. Hey, doon kayo. Bigyan ko kayo. Yan. 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 So yan, ito yung gagawin nating barako. Yan, nasanay na siya na pinapakain ng kangkong. So yan mga kaprobinsya, yung kangkong, common name na tawag dito sa aming kangkong, o sa mga kaprobinsya sa English is water spinach. Sa scientific name is Ipomea aquatica. Ayan, hindi lang ito matipid na pakain sa ating mga alagang native pigs. Kasi ito is makabigay din ito ng sustansya sa kanilang katawan. Like vitamin A, vitamin B and C, plus calcium and iron mga kaprobinsya yung maibigay ng kangkong na ito sa ating mga alagang native pigs. Ayan, so hindi na tayo minsan binibigyan ko din sila ng mga ng mga gamot na merong calcium at iron. Pero mas maganda talaga mga kaprobinsya na organic yung ipapakain natin sa ating mga alagang native pigs para less na rin yung gastos natin na pagbigay ng gamot sa kanila, kasi yung mga pinapakain natin na organic is meron na rin silang mga vitaminang makukuha dito. Yan. Diba? Tapos yung natin mga kaprobinsya, yung gastos natin na pagbili ng mga ng commercial feeds is ito na lang, magtatanim na lang tayo ng kangkong. Yan, para kahit papaano makalaban tayo sa ginawa ng gobyerno sa atin na hindi makatarungan, hindi na lumaban tayo ng mag-aklas tayo mga kaprobinsya, yung tayo sa mga gastusin. Yan, magsipag lang tayo na magtanim ng mga kangkong kapag malawak yung lupain natin, kahit papaano yan. So kapag kahit mura lang yung yung bili ng mga native pigs is syempre yung ating pinapakain is nandyan lang sa paligid natin. So tayo mga probinsya, makaminas tayo ng gastos. Yan. So dito sa amin mga kaprobinsya, yung live weight is 160. Tapos kapag ibenta naman doon sa bayan, yung karne ng baboy is 350. So saan yung hustisya doon mga kaprobinsya? Sa mga farmers na naghahanap buhay ng marangal, tapos ganyan yung ginagawa ng ating ng ating gobyerno, 'di ba? So wala tayong magagawa. So ganyan na yung gagawin namin. So dito sa amin yung ginagawa namin mga kaprobinsya sa aming mga native pigs is kinakatay na lang dito at dito lang binebenta. So binebenta ng 300 per kilo ang meat. Pero mga kaprobinsya minsan 2 weeks to 3 weeks pa yan mga kaprobinsya na maano yung mga native pigs na binebenta namin na mabayaran. So mahirap din mga kaprobinsya. So ganyan talaga ang buhay ng isang farmers. Kailangan na talaga natin na lumaban sa buhay ng patas, na wala tayong inaapakan at wala tayong inagabyado na ibang tao, at marangal yung trabaho natin at yung ating hanap buhay mga kaprobinsya. So yan lang. At kailangan na talaga natin ng sipag at panalangin sa Panginoon na hindi tayo pababayaan ng Panginoon, na sa hamon ng buhay is makakaya natin ang mga pagsubok. Ayan. At ipipray din natin yung ating government natin, na sana yung ganitong mga kaso ng
sa agrikultura natin is matuunan nila ng pansin na bigyan ng halaga yung mga farmers. Ayan. So, ganyan talaga mga kaprobinsya yung, di ba, sobrang napakasakit sa mga bilang isang farmers na mag-aangkat pa tayo ng mga ng mga meat, mga kaninang baboy, na samantala tayo is madami tayo ditong mga source ng pagkain sa ating mga alagang baboy, at ang supply ng baboy sa atin dito is madami din. So ayan, wala tayong magagawa, yan talaga yung buhay. So kailangan lang natin na panalangin yung ating mga nakaupo sa ating bayan. Ayan. Siya is 5 na ngayon PM. So yan, makulimlim na ngayon yung panahon mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming mga kaprobinsya.